Ngayong araw na ito ay tayo ay nagdiriwang ng ating 6th dedication anniversary ng ating pong parokya. Ang parokyang ito ay itinalaga bilang tahanan ng Diyos. Kaya sa simbahang ito, pag kayo ay papasok, ang inyong iisipin, ito'y tahanan ng Diyos. At kapag nasa loob ka ng tahanan, madami kang pwedeng gawin. No? Diba sa loob ng tahanan, diyan kayo nagkukwentuhan ng pamilya ninyo. Sa loob ng tahanan, diyan kayo kumakain ng sabay-sabay bilang isang pamilya. Sa loob ng tahanan, kahit may problema ka, pwede mong i-open sa iyong kapamilya. Sa loob ng tahanan, lagi kayong naglilinis para maayos ang inyong bahay. Kung ano ang ginagawa nyo sa loob ng inyong tahanan, pareho lang sa tahanan ng Diyos. Ano lang ang bawal sa tahanan ng Diyos? Bawal ang maingay. No? Kaya pag dito sa loob ng tahanan ng Diyos, ang mga bata, bawal maingay. Patingin nga ako nung bawal na maingay na bata. Anong itsura ng hindi nag-iingay na bata? Yan. Ganyan ang batang hindi nag-iingay. Dahil kapag ang bata ay hindi nag-iingay, maririnig niya ang payo ng kanyang magulang. Maririnig niya at mauunawaan niya ang gustong sabihin ng kanyang magulang. Maririnig niya ang gustong sabihin o yung itinuturo ng kanyang magulang. Kapag ang bata ay hindi naglilikot at hindi nag-iingay. Ganyan din sa tahanan ng Diyos. Kapag ikaw ay tahimik, maririnig mo ang gustong sabihin ng Diyos sa iyo para alam mo kung ano yung kanyang itinuturo at alam mo yung kanyang gagawin. At ano yung turo ng Diyos ngayong linggong ito? Mapapansin po ninyo, pang 4 Sundays na, ang laging naririnig natin, ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Laging sinasabi ni Jesus, siya yung pagkain. Ngayon, malinaw na sinasabi ni Jesus sa mabuting balita, ako'y pagkain, laman at dugo na dapat ninyong kainin at inumin. Bakit pa natin kinakailangan kumain? Kasi nagugutom tayo. Bakit kinakailangan natin uminom? Kasi nauuhaw tayo. Pero maliban sa pag-ikain dahil nagugutom at maliban sa pag-inom dahil nauuhaw, mahalaga ang kumain dahil bumubuot din tayo ng relasyon habang kumakain. Hindi tayo kumakain for the sake na mawala lang yung gutom at umiinom para mawala lang yung uhaw. Ginagawa nating kumain dahil alam natin mahalaga ang relasyon sa buhay natin. Kaya nga pansinin po ninyo sa inyong tahanan, pag may mga event, birthday, anniversary, o kung ano-ano mang celebration, laging may pagkain. Kasi kapag may birthday at walang pagkain, walang pupunta dyan, for sure. No? Sasabihin, birthday mo ngayon, ano handa? Yun yung laging susunod na tanong. Pero pag sinabing, ay wala okay, thank you, walang pupunta. Pag walang pumunta, sasabihin mo, parang wala namang nagmamahal sa akin. Bakit pag walang akong handa, parang walang pumunta, parang walang nagmamahal sa akin? Kaya kalakip lagi, pag may celebration, laging mayroong pagkain. Hindi naman kinakailangan bongga, kahit simple lang, pero mayroong pagsasaluhan. Kasi hindi lamang tayo naghahanap ng papawi ng gutom at uhaw natin, bagkus bumubuo tayo ng relasyon. Kaya nga, pag mayroong handaan, nabubuo ang magandang samahan. Kapag may handaan, nagkakaroon ng pagkakakilala, nagkakaroon tayo ng pagkakataong makapag-usap. At marahil ganyan din ang gustong sabihin ng Diyos. Tuwing araw ng linggo, pag kayo'y nagsimba, maghahanda ang Diyos. Mayroon siyang ihahanda para sa inyo. Yung kanyang katawan at dugo ay tatanggapin ninyo sa Eucharistia. Ang Diyos ang naghanda. Ang sasabihin lang sa inyo ng Diyos, tara, pumunta ka sa akin. Mag-celebrate tayo. Pumunta ka sa akin, kakain tayo.
Mag-uusap tayo. May sasabihin ako sa iyo, yung aking mga salita, babasahin ko sa iyo. At sasabihin ng Panginoon, hindi lamang tayo magkukwentuhan. Hindi lamang ako makikipag-usap sa iyo. Bagkus, kakain din tayo. Mayroon din tayong pagsasaluhan. At yung kakainin natin, hindi yan gutom lang. Para lang mawala yung gutom mo. Yung pagkain na ibibigay ko sa iyo, magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. At iba ang ino-offer ng Diyos. Iba yung pagkain na kanyang binibigay. Ito'y buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, pag-iisipin nyo lagi, pag kayo nagsisimba pag-araw ng linggo, may pagkain nagbibigay buhay na ibibigay ang Diyos sa inyo. At dapat lagi nyong hahanapin yung pagkain na yan. Huwag niyong ipagpapalit sa kahit anumang bagay yung pagkain kayang ibigay ng Diyos sa inyo pag-araw ng linggo. Lagi niyong uunahin yung napakahalagang pagkain na tanging ang Diyos lang ang pwede mag-prepare. Tanging ang Diyos lang ang pwede maghanda. Wala nang iba. Dapat lagi niyong hahanapin yan. Dapat lagi ninyong tatanggapin yan. Kasi sa pamamagitan ng pagkain nagbibigay buhay, mas lubos nating nauunawaan ang Diyos, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga, sa tinapay at alak, sa katawan at dugo ni Kristo, lubos nating nauunawaan na sa tuwing tinatanggap natin yan sa komunyon, yan ang pagkain nagbibigay buhay sa atin. Kaya mga kapatid, sa misang ito, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil lagi tayong nakatatanggap ng pagkain ito. Laging ibinibigay sa atin ito ng Diyos. At sana, sa tuwing natatanggap natin ang kanyang pagkain, sana ito'y nagpapabago ng ating buhay. Nagbibigay ng lakas sa ating buhay. At nagbibigay din ng pagkakataon na gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Maraming salamat po sa pakikisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Like to follow the St. Peter Community Facebook page and subscribe to the St. Peter Community YouTube channel. Don't forget to hit the bell to be notified. Thank you and God bless.